title ng ating message ay Give No More. Wow! Gusto ba natin to? Oh, nagsawa na tayo. Puro na lang give. Give your tithes, give your offering, mag-pledge kayo dito. Ibahin natin ang message natin. Give no more. Kung agree kayo, pakinggan natin tong message na to. Sa hirap ba naman ang panahon, no? Pwede na sigurong, wag na muna, mag-break muna tayo sa pagbibigay. Pwede naman siguro. Anyway, understanding naman si God, no? But, ito yung but natin. Malaking but. May consequences po if hindi po tayo magbibigay. Kaya in Proverbs 11:24, basahin po natin. One man gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. Yan po ang sinabi ng Proverbs. So, ang nagbibigay, mas nakaka-receive. Ang nagwi-withhold, na punta patuloy sa poverty. It's so clear in this verse that whoever gives freely will gain all the more. And the one who withholds will end in poverty. So what is the result if we do not give? We will experience poverty. Yan po ang sabi ng verse. And what does this word poverty imply? Yan po yung pag-uusapan natin kung ano itong poverty na sinasabi dito. First, una, ito po ang mangyayari if hindi po tayo magbibigay. Manghihina tayo spiritually. Now, if pagod na tayo sa pagbibigay, if we give no more, the outcome would be mawi-weaken ang ating spiritual life. That is what poverty implies in our verse. So our spiritual life, of course, will be affected because God is no longer pleased. Yung kakulangan sa prayer, devotion, pag-worship, ay nag-weaken na ng ating mga spiritual life. And of course, even in our giving, nawi-weaken din ang ating spiritual life. Ang hindi pagbigay ay hindi ikatutuwa ng ating Panginoon. So, yung wala pa ang law ni Moses, practice na ng mga Israelites, practice na ng mga children of God to give. Wala pa yung law ni Moses. So lahat, marami yan silang ritual. Mas marami pa po sa atin. Marami po yan silang pagbibigay, yung first offspring, yung tithe, may mga sacrifices pa yan sila. So marami, kahit sa harvest, no? Yung mga gleanings, yan, lahat, ibigay mo yan sa Panginoon. Ganyan sila. Sa panahon pa, na wala pa yung law ni Moses. Ang hindi pagbibigay ng tithes ay isa ring pag-disobey sa utos ni Lord. Kasi sabi nga, bring your tithes. Disobedience, in short, God is not happy. Then, our spiritual life will be affected. Basahin natin yung Proverbs 3:9 and 10. Honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Then He will fill your barns with grains and your vats will overflow with good wine. Yan po. No? Honor the Lord with your wealth. Hindi lang honor your God with your whole heart, no? But also with our wealth. So ang hindi pagbigay kay Lord is also a form of dishonoring God. If we disobey God, if we dishonor in our giving, if we dishonor Him in our giving, then God would not be pleased at all. So we are literally putting our spiritual life in a critical condition because the favor of God
is no longer there pag hindi po tayo nagbibigay. So give no more is a picture that we lack in faith with God. And we do not trust His divine provision. So picture lang po ito, yung hindi tayo magbibigay is a picture na kulang po tayo sa faith kay God. Hindi tayo nagtatrust ng kanyang provision. So, in short, hindi siya nakakatulong sa ating spiritual life. Disobedience, dishonor, and displeasing God. Yan po ang unang poverty na nararanasan natin if we give no more. Second, what does this word poverty imply in our verse? Pangalawa, maghihingalo tayo financially. Maghihingalo tayo financially. So, yung pag sinabi nating naghihingalo, no? Buhay pa, pero konti na lang yung hininga. Buhay pa, pero konti na lang yung hininga. So if you do want to suffer financially or struggle financially, yung tipong kayod kalabaw, tapos isang kahig, isang tuka pa, no? Grabe na yung trabaho mo, tapos isang kahig, isang tuka. Tapos mahirap ka pa sa daga. Lugmok sa utang. Lugmok sa kahirapan. If this is what we want, then give no more. Malakay 3:8. Will a mere mortal rob God? Yet you rob me. But you ask, how are we robbing you? In tithes and offerings. Oh, grabe. Grabe tong Malakay 3:8. Diretsahan talaga. Hindi ba tayo naghihingalo financially kung irarab natin si God? No? We rob Him. Hindi nakaw, kundi hold up. Alam niyo yun? Yung ninakawan mo is nandyan sa harap mo. Akin na yan. Yun eh. No? Yun daw yung picture pag hindi natin isoli ang tithes. Kasi hindi naman talaga sa atin yun. So you are just like robbing God, harap-harapan. Akin na yan. Hindi yan sa'yo. So, sino ang hindi mag-struggle financially if yan ang gagawin natin? Haggai 1:6 says, You have planted much, but harvested little. You eat, but never have enough. You drink, but never have your fill. You put on clothes, only to put them in a purse. Mali ito, may kulang. And only to put them in a purse with holes in it. So may kulang yan siya. You put on clothes but are not warmth. You earn wages only to put them in purse with holes in it. So inaano lang dito, pinipicture dito na hindi talaga nasa-satisfied or meron talagang kulang na sobrang kulang, no? Kahit ano pa ang gagawin mo, kahit nagplant ka pa, pero liit lang yung harvest mo. May kinakain ka nga pero hindi ka satisfied. May iniinom ka pero parang hindi ka na-satisfied. Hindi naibsan ang uhaw mo. May damit ka nga pero ang lamig-lamig pa din. May sweldo, pero parang nilalagay mo lang sa bulsa sa purse na butas, no? Ito yung context po dito is yung mga Israelites ay nasa captivity ni King Darius sa Persian time. So, yung temple na ni-build ni David, yung the first temple is na-ruin dahil sa captivity ng ginawa ng Persian. So, ang nangyayari, ang mga Israelites ay hinayaan lang nila na ganun ang kalagayan ng temple. While, habang nasa captivity sila ay nagpapasaya doon sa kanilang mga bahay. At
kontento na sila na doon na sila sa kanilang mga bahay, masarap ang kanilang buhay. Kaya sabi ng Panginoon, okay, ayaw nyo palang magbigay, ayaw nyo palang ayusin ang aking temple, ito ang mangyayari sa inyo. Walang blessing. Kung hindi tayo magbigay, ang sweldo natin ay dadaan lang sa ating mga kamay na parang bula. Naranasan nyo yan? No? Ako, naranasan ko yan kasi before pa kami nag-asawa ni Pastor, nagtrabaho na ako ng teacher sa isang Bible school. So yung sweldo ko, walang tights-tights, dumaan lang sa kamay. No? Libre dito, libre doon, mga estudyante, ayan. Puro kasiyahan, ayan. No? Parang bula. Sabi ko, parang kahapon lang ako nagsweldo, pero ba't wala na? Parang wala nang natira. Ang hindi pagbibigay kay Lord ay isa sa dahilan na tayo ay naghihingalo financially. Maganda naman ang ating trabaho. Bakit parang kulang pa din? Hinahabol natin ang pera araw-araw. Pero may naghahabol din sa atin ng mga utang. Ito yung picture dahil wala po ang pagpapala ng ating Panginoon sa ating mga financial. Walang blessing kasi hindi tayo nagbibigay. No tithes, no offerings, no giving for the ministry. Result, sarado, kandado ang pintuan, pati bintana ng langit para sa atin. Walang pagpapala. Hindi lang tayo mahihirapan, hindi lang tayo magtiti sa buhay, kundi maghihingalo tayo financially if ang kaligtaan natin o piliin nating huwag magbigay sa Panginoon. So, meron akong illustration na isa sa mga women na member namin. So, itong women na to is mga na siya, nasa 68 years old. So, simple lang po ang buhay nila. Farm lang. So, of course, hindi na siya masyadong nakakakilos, hindi na masyadong nakakatrabaho. So, nabubuhay lang siya sa mga garden niya, na mga halaman, na mga gulay, ganyan, mga alagang manok. Ganun lang yung buhay niya. Then one time,